beloved, Boss Mike Cervera. Talumpati, na nalumpati ho si Buday. At doon mga kababayan, kung pag-aaralan naman nating maigi, yung kanyang sinasabi, wala naman ho. Wala naman hong laman. Alam nyo mga kababayan ko, sa isang talumpati, kailangan ang mga nakikinig may natututunan. At magkaroon man lang sana, ma-inspire sila, maging inspirasyon ka sana sa mga tao na iyong dinayo pa. Kaso nga, mga kababayan, tila ba parang mga membro ng kulto, amin lang ng amin. Kahit wala namang kakwenta-kwenta, yung mga sinasabi niyan. Alam nyo ho yan, na talagang walang kwenta yung sinasabi niya. Pero bakit ho ganon? Bakit? Kasi ho mga kababayan, para na ho silang mga kulto na ang ginagawa mga kababayan ay kahit anong ipakain, kahit anong sabihin, papalakpak at lululunin. Ganun po Kahit anong ipakain, lululunin. Kahit anong sabihin, papalakpakan pa rin. Kahit walang dating, kahit walang laman, kahit walang kwenta, sige lang ang palakpak para magmuka. Kunyari sa pakiramdam nila na tama yung pinaglalaban nila. Di po ba? Siya kayo nakakita ng ganitong mga Pilipino, nakakahiya. Di mo ba? Puntahan natin si Buday, mga kababayan ko. Eto na. Ng Office of the Vice President ang muling paglabas ng bansa ni VP Sara Duterte para sa mga OFW sa Kuwait. Yan. Sa isang pahayag ng OVP, bahagi raw kasi ng mandato ni Vice President na kumatawan at itaguyod ang kalagayan ng mga Pilipino kabilang na ang mga nasa ibang bansa. Kumatawan at itaguyod, mga kababayan, ang katwiran ng opisina ni Tong si Buday. Kumatawan daw siya at itaguyod. Mga kababayan, sa kanyang mensahe, nasaan ang pagtataguyod? Mga kababayan ko. Nasaan? Yung kumatawan. Mga kababayan, bigay na natin yan. Kumatawan, bakit? Pare-parehas naman mga mangmang. Kaya kinakatawan ni Buday yung mga mangmang. Itaguyod, yung mga mangmang, wala akong narinig niyan. Sa bagay, mga mangmang nga, di ba? Tama po ba? Nandiyan ba si Direk Freddy Valera? Oo, Direk. Paramdam ka. May bago ko rito. Ayan. Di ba? Batiin nyo naman si Direk Freddy. Nandiyan na ba si Bambina? Ayan na si Direk Freddy, hinahanap mo siya. Ikaw kasi tuloy na trabaho na tayo, live na para kahit pa paano makatulong, makatulong sa sambayan ng Pilipino. Yung paliwanag mo, paliwanag ko, paliwanag nating lahat para etong mga mangmang ay hindi na muling mabudol niyan. Yan. Di ba? Kita nyo mga kababayan ko, kinakatawa ng mga OFW na mga mangmang. Sige na, pare-parehas na kayo. Itataguyod kayo? Naku, kalokohan yun. Nasaan ang pagtataguyod? Nasaan ang pagiging Vice Presidente na dapat merong sabihin sa inyo, plano at solusyon. Di ba? Plano sa mga kinabukasan nyo. Solusyon sa kinakaharap nyo na mga suliraning problema kung saan man kayo nandun. Bakit? May narinig ba kayo? Hindi ba kabobohan lang yung sinabi neto? Yung isang kutsarang kaning katumbas daw sa atin, 3 kutsara. Nako, Diyos ko po. Yung ba yun? Natututunan ninyo? Di ba kayo nahihiya nun? Hindi ba kayo nahihiya? Eto na. Patuloy rin daw tinatrabaho ni VP Sara ang Teka muna mga kababayan ko bago natin ituloy ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Direk Freddy Valera, sa mga kababayan natin na hindi pa napapanood si Direk Freddy Valera, sa mga bago ho dito sa channel ko, ay puntahan nyo ho. At di baling wag na kayo mag-subscribe dito. Mag-subscribe lang kayo sa kanya. Ano pa?
So yan mga kababayan ko ha, pakibaba naman yung link ni Direk Freddy Valera dyan. Ano po? Sa mga moderator natin dyan, ano? Eto na mga kababayan ko. Eto na. Love you too. Alam mo yan. Alam mo yan. Love na love kita. Di ba? Muntik nga kitang gahasain nung nasa ospital ka. Buti na lang, pumasok yung si Marites. Kung hindi, yari ka. Eto na. Eto na. Tuloy rin daw tinatrabaho ni VP Sara ang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sa pilitan umanong kinuha sa Pilipinas. Ano pakialam? Eto ho, mga kababayan ko. Ano hong kapakinabangan ng mga OFW kung makalaya yung tatay nyo na yan? Wala naman Tanong ko lang, nung nabubuhay ba siya at nakakulong ngayon, may pagbabago ba sa buhay nyo? Nagbago ba? Nagbago ba yung katangahan nyo? Nagbago yung kabobohan nyo? Tumalino ba kayo? Di ba hindi? May problema kasi. Sa pagiging panatiko nyo sa mga Duterte, yan ang nangyayari. Tuloy-tuloy, walang katapusan. Yung kabobohan na parabang uto-uto, mangmang, na sunod-sunuran. Di ba? Ang hirap niyan. Tuloy. Matatanda ang nakadetain si Digong sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong crime against humanity kaugnay ng war on drugs. Di ba? Crimes against humanity, yan ho ang meaning ng ICC, sabi ni Sara Duterte. Grabe, no? Ang talino. Yan ba yung gusto nyo? Crimes against humanity. Yan ang meaning ng ICC, sabi ni Sara Duterte. Yan, ang galing, ano? Dapat pinapalakpakan nyo yan. Oo, yung mga ganyan. Kaya, mga kababayan ko, huwag na kayong magtaka kung nananatili na mga bobot mga DDS dahil ho, mga kababayan, yung pong kanilang hinahangaan ay nako, grabe, ang nuknukan ng mangmang at katangahan, matalino lang pagdating sa pagnanakaw. Tama, mali. Di ba? Yan. Tuloy. Ayon pa sa OVP, nagko-comply ang bises sa rules and regulations ng gobyerno para sa kanyang official engagements. Nako ang tanong nga, ano bang purpose? Anong purpose nga? Kasi yung kanyang talumpati, wala kaming nakita. Di ba? Wala kaming narinig na mabuti. Wala kaming narinig na plano. Wala kaming narinig na kahit na ano. Meron ba? Bagkos, bumatikos. Babatikos na lang, katangahan pa. Para bang hindi marunong mga kababayan, hindi yata nag-aral sa timbangan. Yan ang problema mga kababayan. Mas magaling pa yung pong mga nangangalakal kasi mga kababayan, pagbuhat nila ng kanilang sako, alam na nila kung gaano kabigat ito. Pero si Buday mga kababayan, yung dami ng isang kutsara na kanin daw ng kwait ay katumbas equals 3 kutsara ng kanin ng mga Pilipino. Kinang ina. Saan ka nakakita ng ganun? Diba? Napakatanga. Tuloy. Wala rin daw ginamit na public funds sa mga travel overseas ni VP Sara. Paano pa gagamit yan mga kababayan ko? Ikaw Direk Freddy, gagamit ka pa ba? Ng pera ng gobyerno kung marami ka namang ninakaw dito? Tama, mali. Tanong lang. Kayo po ba, mga kababayan? Kung kayo ba ay marami nang nanakaw sa kaban ng bayan, gagastos ka pa. Hihingi ka pa sa gobyerno ng pera. Eto pa, mga kababayan. Maaaring sabi-sabi lang yan. Maaaring nililin lang tayo dyan sapagkat mga kababayan, alam nyo naman na may pondo ang kanyang opisina para dyan. Madaling sabihin Pero kaya bang gawin? Sa takaw ng pera neto? Hindi daw matakaw sa kanin pero sa pera matakaw ito. Di ba? Ang takaw-takaw ng pera neto. Grabe, kulang na lang yung pera lamunin neto.
Oy, Sarah! Oy, Sarah, dali! Oy, Sarah! May nagsumbong kanina. Oo. Yung mga Nutriban, pinagkakitaan nyo pa. Hindi ba kayo nahihiya? Oh, ikaw naman, Anggara. Baka hindi mo lang nalalaman, ha? Oh, Anggara, Sekretary Anggara, nananawagan kami sa'yo. Eto na, kung gusto mo, daling ko sa opisina mo. Yung isang tao na gusto, dahil nakukonsensya ito, yung mga Nutriban, na dapat marami pang makakain yan, kinakat kong nawawala yung quality. Kulang na lang, alam mo, gawin na lang itong tinapay na gawa sa hangin. Grabe, no? Mga kababayan ko, no? Ito ho, mga kababayan, ay minana ho dito kay Sarah itong Nutriban. Oo, minana. O, sino nakarinig ko kanina? O, balikan nyo. Minana ho, mga kababayan. Tumawag kasi. Alam nyo, kaibigan ko ito. Akala ko naman, may chichismis lang. Mahilig kasi mag-chismis ito. Na ano, sasabihin, oy pare, yung ating kumare, tsaka si kumpare ni ano. Oo, laging ganun yun eh. Oo. Ang chismosa naming kapitbahay. Ang chismoso kong ang chismoso kong kumpare. Mga kababayan, yan lagi. Kaya sabi ko, ay hindi, meron ako sasabihin sa'yo. Mahalaga. Hindi niya naman alam na naka-live ako. Oh, mga kababayan ko, nakukonsensya na ho. Saan? Dito ho sa proyekto ng Nutriban, pakitanong nga ho yung mga anak ninyo kung nakakakain yan. O baka naman ginagawang pera ng mga yan. Anggara, maniwala ka. Pag ito hindi mo sinolusyonan, oo, aaraw-arawin ka namin. Aaraw-arawin kita. Oh, interviewin ko to mga kababayan. Tong tao na tumawag sa akin. Grabe. Ito kasi mga kababayan, meron ho itong gawaan ng tinapay. So mga kababayan, nakukonsensya. Sapagkat mga kababayan, naapektuhan yung quality ng Nutriban na dapat ho, mga kababayan, ay maipamigay sa mga kabataan, estudyante sa mga eskwelahan, pampublikong paaralan. Ngayon, mga kababayan, nag-iba. Hindi na ho halos makain daw. Kasi mga kababayan, hangin na eh. Hindi tulad nung araw, siksik na siksik. Ano po? Yung Nutriban ho na pinapamahagi nung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., yung pong Nutriban na nakagisnan natin. Sa totoo lang, siksik na siksik. Di po ba? Pero ngayon, nag-umpisa raw dito sa panahon neto. Nagpapanggap na mahal kayo. Ang Nutriban, mga kababayan, dinadaya nila parang cotton candy, sabi nga ni Arnold Lopez. Di po ba? Yes, natikman ko yon noon, di ba? Wala na hong ano eh. Buti sana kung malamonay na. Mga kababayan, parang para hong, ano ba tawag doon? Parang hostya na ho na pinaalsa. Wala na ho, mga kababayan. Ang titindi ng mga ito, walang konsensya. Yan ang problema pag nakasanayan nila sa umpisa. Pag nakasanayan sa umpisa, ang nangyayari mga kababayan, ginagaya. Ginagaya ng mga sumunod. Na kung sino man nandyan, hindi ko naman sinasabi na itong si Anggara, baka naman Anggara, hindi mo alam na yung mga tauhan mo kumakamada ng natutunan nila kay Sarah. Baka hindi mo lang alam. O baka naman nagtutulog-tulugang ka. Anggara naman kung hindi mo alam na yung ultimo Nutriban ay pinagkakakitaan ng mga tauhan ng mismong iyong departamento. DepEd, Department of Education, kinang-ina, pati ba naman tinapay? Pinagkakakitaan nyo pa? Hindi na kayo nahiya? Naku, Diyos ko. Hindi na nahiya, mga kababayan. Yan, mga kababayan, eto, yan po si Buday, nagpunta ng eto naman yung talumpati niyang walang kakwenta-kwenta. Masarap. Kita nyo. Sa mga
mga umiidolo dito. Ha? Sa mga umiidolo rito, pakinggan nyo. Oh. Sa pagsasara, huwag natin kalimutan lagi ang pagpapasalamat sa Diyos, Allah, sa lahat. Grabe na, sa Diyos, ng siya lahat. Diba? Tingnan nyo, magsalita ito. Ano matututunan nyo rito? Sabi nga namin ni Direk Freddy, mas magaling pa tayong magpaliwanag, magsalita. Ha? Mas maliwanag at mas maiintindihan ng mga makikinig sa atin. O, tingnan nyo, mga kababayan, magsalita ito. Ang binigay Palakpakan naman yung mga tanga, ano? niya para sa buhay natin. Kahit sobrang liit niyan, kailangan magpasalamat tayo. Dahil kahit maliit yan sa paningin natin, malaki yan para sa ibang tao. Ay, malaki talaga ninakaw mo. Ano ka ba? Sarah, oo. Kung maliit ang tingin ng tatay mo sa ninakaw mo, sa aming mga Pilipino, napakalaki niyan. Tama, mga kababayan ko? Eh kung tingin ni Digong sa ninakaw ni Buday, ay maliit lang sa ating mga Pilipino, napakalaki niyan. Oh, di ba? Oh. Kasi wala silang ganyan. Wala silang ganyan daw, mga kababayan. Kaya hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng iba. Aba! Talagang hindi mo naman inalam. Hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng iba, Eka. Eh, kailan mo naman inalam ang pinagdadaanan naming mga Pilipino? Buday, anong alam mo sa pinagdadaanan naming mga Pilipino, Aber? Sige nga, ultimo nga yung kanin, hindi mo alam na magkasing dami lang yung isang kutsara tsaka isang kutsara ng kaning Pilipino sa isang kutsarang kanin dyan sa Kuwait. Bubo. Di ba? Hindi niya alam. Ang nakatutok lang tayo sa kung anong wala tayo. Pero hindi tayo nagpapasalamat sa kung anong meron tayo. Pero wala yan. Ano? Nakatutok lang daw tayo sa kung anong wala tayo. Pero hindi tayo nagpapasalamat sa kung anong meron tayo. Aba, pwede na maging pastora ito. Sa ibang tao, kailangan natin ng pagpapasalamat. Magpasalamat. Magpasalamat daw si Sarah kasi lahat meron na siya. 'Di ba? Pero yung iba, wala. Yan ang problema kay Sarah. Ang mahalaga lang yung sarili niya. Ano sabi niya? Panalo ako. Marami ako. Marami akong ninakaw. Marami akong kinuha. Marami akong pera. Kasi ninakaw ko sila. Di ba? Yan yun eh. Si Sarah. Tuloy. Ang bagyo, ang baha, ang landslide. Pero every year, bakit parang first timer tayo sa bagyo, baha, and landslide? First timer tayo lagi. Parang nagugulat tayo na nangyari. Nagkwento pa. Alam mo, Sarah, imbis na yung ginagawa mong ganyan, solusyon ang binibigay mo sa kanila, alam nyo yun? Nakakadagdag, anong tawag dyan? Stress, isipin. Yung ginagawa mo eh. Dapat sinabi mo, ganito ang solusyon dyan kasi. Pero hindi ko ituturo kay Pangulong Bongbong. Hindi ko tuturo kay Bongbong yan. Ako lang nakakaalam. Bisit, tuloy. Diba? At hindi pwedeng Kita mo, hindi na naman nila naintindihan yung sinabi ni Pangulo. Anong sabi ng mga bobo tanga? New normal po, new normal. Mga bobo kayo. Hindi nyo lang naintindihan yung sinabi ni Pangulo. Ganyan kay hina ulo ng mga to. Sa totoo lang. Basta DDS, mahina ulo. Tuloy. sabihin natin na ganyan talaga ang buhay natin. Na ganyan talaga ang bansa natin. Ano nga solusyon? Sige na, pagbigyan natin mga kababayan pagbigyan natin to. Oo. Ang chismosa naming kapitbahay. Yan, ang chismosa naming kapitbahay, pagbigyan natin. Sige na, pagbigyan natin. Ano solusyon mo? Diba? Diba? Hindi normal yan. Hindi normal yan. Hindi. Sinasabi ko sa inyo, pag merong dumaan na Yolanda ulit, dyan,
sa atin? Yan, sa atin. Sigurado ako, Yolanda na naman ang mangyayari. Ah. No joke. Oh, ano nga ang solusyon? Bobo. Si Pangulong Bongbong Marcos lahat ginagawa na nito. Sukdulan yung mga dating kaalyado mo at panahon ng tatay mo na kinurakot yung mga para sa flood control. Iniimbestigahan na nito. Di po ba? Nandiyan na yung gwapong-gwapong gwapo lang sa akin ng konti ito. Si Mark Ramos, O mga kababayan ko, gawin nyo ng 1 milyon yan. Di baling mawala na kayo sa channel ko, basta maging 1 million yan, okay na ako. Opo ayan si Mark Ramos, nakapag-like na raw. Yan mga kababayan, tandaan nyo pagmumukha niyan. Hanapin nyo siya, sa YouTube, sa mga hindi nakakakilala, siya kakatiting na subscriber dito, pwede na kayong lumipat para mas malakas tayo doon. Mga kababayan ko. Yan, si Mark Ramos. Eto na, mga kababayan ko. Ganyan ka hindi handa ang ating bayan. Inang-ina mo, Buday, naging presidente yung tatay mo, naging handa ba tayo? Sige nga akala mo yung tatay niya hindi naging presidente, no? Anong ginawa ba ng tatay mo? Hindi ba ninakaw din ninyo lahat yung pondo ng flood control, ng kung ano-anong dapat, pati yon sa DOH, pati lahat. Wala kayong maitapon mga kababayan, pati illegal, pinasok ng mga yan. Anong klase? Anong klaseng pamumuno? Sige nga. Kaya dapat Ayan na. Eto na yung solusyon mga kababayan. Ang solusyon po ni Buday. tinututukan natin yun kasi alam natin. Anong tinututukan? Anong tutok ang gusto mo? Anong tutok? Anong tutok, Buday? Anong tutok? Na darating yan. Ay, kinang-ina talaga naman mga kababayan ko. Darating yan. Darating. Bakit? Kailan ba hindi dumating yan? Taon-taon nangyayari yan. Kasama yan sa ating klema, mga kababayan. Di mo ba? Meron talagang panahon ng bagyo, tag-ulan. Meron naman talagang panahon ng tagtuyot. Anong gusto mo, Sarah? Pigilan. Wait lang. Huwag ka munang dumarating. Diyan ka lang muna. Ganon. Yung ba yun? Putik na yun, sige, tuloy. Every year sa ating bayan. Ngayon, solusyon. Kaya dapat pinaghahandaan yan na hindi ka na Ganun-ganun pa talaga. Dapat pinaghahandaan niya. Anong paghahanda? Yung solusyon. Uy, Buday. Sa totoo lang yung Buday. Anong solusyon yun ang gusto naming malaman? Yung solusyon. Di po ba? Ano mga kababayan ko? Solusyon ang kailangan namin. Hindi yung iyong sinasabi. Kahit bata, ginagawang katwiran yung dapat maging handa tayo sa mga parating na sakuna, parating na mga hindi inaasang mangyayari. Gamit-gamit ho ng mga bata. Saan? Sa guwing bulilit. Saan? Sa mga Miss and Mr. Little Philippines. Di po ba? Mas magaling pa ho yung mga batang yan Maging handa tayo sa parating na mga kamalamidad, sa parating na sakuna, dulot ng tag-init, dulot ng tag-ulan, dulot ng pagbaha at bagyo, ganyan, di po ba? Pambata, pang-nursery. Di ba? Tuloy. naggugulat o hindi ka na nagpapanik o hindi ka na kamot ng ulo mo kasi ano sabihin? Kasi yung hindi ka na kumakamot sa ulo mo. Kasi yung ganito. Di ba? Ganyan talaga yan.
Kita nyo, nanisi lang pero wala namang solusyon sa sinabi niya. Yan po ang pagkakaiba. Malayong-malayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Merong problema, pero mga kababayan, may problema na nilahad pero wala namang hinanda na solusyon sa problema na winiwika niya sa samadla sa mga tao na nandiyan dyan na iilan. Nakuha nyo? Di po ba? Kasi ako, kapag ako ay nanalumpati, halimbawa po, pag sinabi ko na ang inyong mga pagmumuka at ang inyong mga buhok na patay na ay bubuhayin ko, pumunta lang kayo sa aking mga sangay, na mga, pwesto, dyan sa Robinson Galleria, Robinson's Place, mga kababayan ko. Yung pangit na mukha nito. Reretokehin ko. Opo, yung mukha niya paninipisin ko kasi para na hong tabla sa entablado. Sa sobrang kapal, mga kababayan. Paninipisin ko sa pamamagitan ng makina. Gagamit ako ng vacuum na mayroon pong mga sima. Yan, mga kababayan. Dapat ganon. Yung buhok nito, napatay na. Gagamitan ko po ng gamot na makakapagpabuhay tulad ng keratin at lalagyan ko po ng kulay na maganda para naman may bagong aura. Lalagyan ko ng body yung buhok niya sa pamamagitan ng gupit ko para naman magka-volume siya. Di ba? Ganon. May solusyon sa problema na nilalahad mo sa tao. Sana nagigets nyo ko, mga kababayan. Pero etong si Buday, wala ho. Walang dala-dala, mga kababayan. Di ba? Our beloved Boss Mike!